Eto na mga kapatid, binalaan ng China ang Amerika na lumayo dito sa Taiwan. Dahil sabi nila mga kapatid, yung mga pagkilos daw na ginagawa ng Amerika para sa Taiwan, magkakaroon daw o pwede mag-trigger ng direct confrontation. Ako po, pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago ang lahat, sana nakasubscribe ka na dito po sa ating YouTube channel at kung ikaw naman ay nanonood na dito sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. So eto na nga mga kapatid, mula rito sa balita, rito sa Wiyon, sabing ganon, China warns US to stay off Taiwan. Says move could trigger direct confrontation mga tol. Ibig sabihin baka mismong China na at saka Amerika na yung mismong magsagupa dahil nga rito sa ginagawang pagtulong ng Amerika dito sa Taiwan. Dahil nga alam naman natin itong Taiwan as tinituring na teritoryo mismo ng China. Ito'y part daw ng kanilang bansa pero ang Taiwan syempre gusto nilang humiwalay. Gusto nilang maging sariling bansa na, sariling gobyerno na. No? So ano nga pwedeng mangyari mga kapatid, pag-usapan natin yan, samahan ninyo ako. Direct confrontation. Wang Yi issues red line warning at Munich Security Conference. So nag-usap kasi si Marco Rubio at saka ito si Wang Yi. Beijing calls Taiwan the core of China's core interest. 中美关系就面临着两 China's-US relation face two possible scenarios. 种前景。 One is that the United States develops an objective and rational understanding of China, pursues a proactive and pragmatic China policy. 一种是美国客观理性的认知中国，奉行积极务实的对华政策。 Works with China in the same direction and continues to expand common interest with the two countries moving toward cooperation. Ito daw yung isang senaryos, no? Maikipagtulungan at mag-expand common interest with the two countries moving toward cooperation. Kumbaga, tutulungan silang dalawa. Ito yung one scenario. 双方相向而行，不断扩大共同利益，中美走向合作。这无疑对两国、对 Which 世 is 界而言 undoubtedly a great benefit to both countries and the world at large. 为善莫大焉。 Makakatulong sa parehong interes ng Amerika at saka ng China, at the same time is magbe-benefit din ang buong mundo. 但是还有另一种前景， The 就是 other 对华 is to decouple and sever supply chains from China, counter and contain China, form various small circles and exclusive blocks targeting China. Ito yung second scenarios. 脱钩断链，逢中必反，搞各种针对中国的小圈子、小集团，甚至怂恿 And even attempt to plot Taiwan secession, split China and cross China's red lines. Ito yung isa. 策划台湾来分裂中国，踩踏中国的红线，那就很有可能 Such moves would lead to the two countries into confrontation. China, of course, hopes for the first prospects and I believe everyone shares these expectations. Di ba alam natin mga kapatid, etong ang Amerika is magbebenta nga dito sa Taiwan ng $11 billion, kung di ako nagkakamali, na worth of arms, di ba? Arms deal. No? Pero yun ay tinututulan syempre ng China. Kumbaga parang sinusuportahan kasi ng Amerika etong gusto ng Taiwan na humiwalay dito sa China. Pero ang sabi nga ng China, hindi nila papayagan yun dahil ang Taiwan is part ng kanilang teritoryo. Matagal na nilang gustong sakupin mga tol etong Taiwan. Pero syempre, ang Taiwan
sila mismo ayaw nila at sila mismo papalag with or without the help of other countries. Pero syempre, bukod kasi mga kapatid sa China, meron din kasing interest etong Amerika dito sa Taiwan dahil nga din 'di ba dun sa microchip, alam mo yun, dun ginagawa yun sa Taiwan na kailangan ginagamit yun mga tol pati ng mga sundalo. Syempre yung Amerika gusto nilang magkaroon din sila ng control doon sa bagay na yun. At ito'y pwedeng pagmulan kasi ng mas lalong pag-expand ng China kapag kontrolado na nila yung mga ganyang mga bagay. Which is parang, alam mo na, hindi mapapayagan ng Amerika. 使中美陷入对抗。中国当然希望是一种前景，我想大家也都是有同样的期待，但是我们也做好了 However, we are also prepared to deal with various risks. Handa na sila. 应对各种风险的准备。 We believe history always advances through twists and turns. We remain confident in the prospects of our China-US relations. 我们认为历史总是在曲折中向前发展的，我们对中美关系的前景仍然是有信心的。 She labels reunification a strategic necessity and historic mission. Yung reunification nga yung para doon sa Taiwan at saka sa China dahil matagal na nga pangarap ng China yan mga tol 'Di ba? Bago pa man maging presidente si Xi Jinping, gustong-gusto nang mangyari yan ng China. Kaso syempre noong mga panahon na yon hindi pa naman din sila ganun kalakas. Talagang tama nga sila Sabi nga nila very patient. Etong China, masyado talaga silang magpagtimpe, masyado silang pasensyoso dahil matagal talaga nilang pinapangarap yan, matagal na. No? Pero nagpalakas, nagpaunlad sila hanggang ngayon mga tol, eto na, dumating na sila sa punto na kung saan parang nagbigay na nga ng ng date etong China na sabing ganun by year 2027 dapat hawak-hawak na nila itong Taiwan. Kaya itong Taiwan din, 'di ba? Kung nakikita ninyo, sobra paghahanda rin nila ngayon. China signals urgency with Xi's now or never message. Naku po, now or never. Talagang malapitan na to. Sabi nga ganun, imminent. Beijing refuses to rule out force to control Taiwan. United States remains Taiwan's largest military equipment supplier. Ito nga nakaraan, 'di ba? Sabi ko kanina, $11 billion ang pinag-uusapan nila. Sabi nga ng China, ayon na rin dito sa title, no? Stay off Taiwan, no? Lumayo kayo sa Taiwan dahil pwede yang pagmulan o mag-trigger ng direct confrontation. Kumbaga, magiging kalaban na rin ng China etong US. Well, matagal naman na sila magkalaban pero ibang usapan to sa tinatawag nilang direct confrontation. Sila mismo yung tipong magbabanggaan na talaga. China cautions Japan against militarism amid strained ties. Isa pa to, yung Japan din mga kapatid. Kaya nga pinipigil din ng China ngayon yung pagpapalakas pa ng Japan. Diba? Kung makikita ninyo pati sa mga post nila sa mga social media, diba? Parang marami silang ipinapakalat na mga na mga propaganda, 'di ba? May mga may mga caricature pa yan mga tol ng mukha ni Prime Minister Sanai Taichi, 'di ba? Talagang pinipigilan nila yung pagpapalakas, pagbabalik ng military ng Japan. Rising Taiwan tensions threaten to reshape US-China strategic relations. Alright mga kapatid, so ikaw bilang isang tao at bilang isang Pilipino, ano ang iyong masasabi rito? Merong direktang banta itong China. Stay off to Taiwan, sabing ganun sa US. Pero syempre mga kapatid,
kung bakit ginagawa ng US itong ginagawa nila hindi dahil sa wala lang. Merong dahilan yan at meron silang interest na hindi natin alam kung isusuko ba nila o ipaglalaban nila. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.